So, hello mga ka-G! Today's video po is another exciting video. So, kung ano nga ba yung 5 factors to consider in losing your weight. So, ano pang hinihintay nyo? Keep on watching pagkatapos na ito. So, yun nga, disclaimer nga lang mga ka-G, I'm not a nutritionist nor a dietitian. So, lahat ng ginawa ko dito sa journey na to, based po sa aking pag-research. Ano nga ba yung mga 5 factors to consider in losing your weight for me na nakatulong sa akin and I hope na makatulong din sa inyo. First one is do your research. So, ginawa natin mga ka-G, nag-research muna tayo ng bonggang-bongga kay GMT. Sino si GMT? Google Mente. So, ayun, nag-research tayo kung ano-ano yung dapat natin gawin at kailangan natin i-prepare sa pag-lose ng weight. So, nung nakapag-decide na tayo, saka tayo nag-step dun sa ating journey. So, another second factor to consider will be setting your goals. Since nag-research tayo, inumpisahan ko siya sa pag-figure out kung anong ideal weight ng isang 5 feet. 5 feet 1 inches or 5 feet lang yata ako. Height. So, ang range na dapat na figure natin is within 45 to 50 kilos. Since ngayon, in the past few weeks, I'm 65 kilos. So, for now, I've almost loosened up like 10 kilos. So, I'm already 5 kilos. Kaya sa ngayon, hindi ko pa nire-reach yun. Pero yun yung main goal natin. Umabot tayo sa ganung range ng katawan. Hindi naman natin kailangan maging sexy. Gusto lang natin, since yung height natin ay ganun katangkad, na hindi naman pang Miss Universe, dapat yung figure natin ganun. Para maging slim lang tayo. So, another third factor to consider is your meal preparation. So, ano nga ba yung mga meal preparations na dapat mong i-consider in losing weight? So, as I do my GMT research, so napag-alaman natin na isa ang saba. Isa mga katulong sa in-diet plan. So, I do my research. Ang research ko, saba, boiled egg, and then the dirty LC without fasting. So, ano ang sasaba? Ginagawa ng mga artista kay Tinder. Kumakain sila ng boiled saba. So, ako, as I do my research, napag-alaman natin na mas effective siya when you eat it raw. So, hindi ko siya din-boil, kinakain ko lang siya ng raw, as in raw lang talaga. Pinapahilog lang natin siya. So, sa kakakain ko, bumili ako ng gula. Sinasubstitute ko siya as a rice. So, another one is boiled egg. So, try to eat it within the day, like 2 to 3 boiled eggs per day. Hindi ko dinadamihan, but then, natry kong kainin lang sa isang araw, mga 2 to 3 pieces ng boiled egg. Either kakainin mo siya ng breakfast, lunch, or dinner. So, ako, ginagawa ko, I eat it on dinner time. And then, the dirty LC. Kung narinig nyo na yung dirty LC, marami kayong makikita nyo sa Facebook, sa videos, kung paano nila ginawa yung dirty LC. Search nyo lang ano dapat kong kainin, hindi dapat natin kainin. But din ako kasi, kaya siguro medyo matagal yung process ng loosen figure natin kasi I still eat chichirya. Iba alam na natin mga Pinoy na yung chichirya kasi once na nag-plan ka na o nag-start ka na sa meal preparation mo, meal diet mo, nandun yung struggle natin. So I struggled like almost a week or 2 weeks. Nandun yung struggle kulang na lang napakamakasabot ka lang lakas kasi nga wala ka ng energy. So ayun, nandiyan talaga yung madadapa ka, babangon, madadapa ka, nandiyan yung LCIF. Kasi nga, ang sarap-sarap kumain. Isipin mo, kumakain sila ng sarap. May crispy pata, kung ano-ano pa. Although sa LCIF, pwede mo siyang kainin, mga meat. So, yun, magandang nakatulong din siya. Kaya lang, ginawa ko lang yung dirty LC. Kasi nga, pwede pa na natin gawin paunti-unti. Yung hindi tayo, ba't ganito, ba't ganito, ganito. Siyempre, mag-a-adjust din yung katawan mo sa dinadiet mo. So, kailangan, ikaw sa sarili mo, dahan-dahan lang. Kasi hindi natin masasabi na tama yung procedure na ginawa mo. Unless, makikita mo mismo sa sarili mo na, ay, effective siya mga kalbi. So, kaya ngayon, nag-video tayo para matuto din kayo at lalong-lalo na para din sa sarili ko. Kasi ang nangyari, sa sobrang insecurities natin, aminin nyo yung mga kalbi, yung mga damit natin, din natin masuot. Ang hirap pumanap ng damit na susuotin. Lalo na pag medyo chubby ka. Super healthy ka at obese ka. So,
kung ano ba yung mga iniinom ko. Ang iniinom ko lang naman is from the morning breakfast, black coffee. Yung black coffee, without sugar siya. Kasi nga, tinanggal na rin natin sa sistema natin sa sugar, mga ka-G. Para mas mabilis tayong pumayat. But anyway, kahit naman ganun yung journey ko, halos pumayat naman ako sa gusto natin. Andyan pa rin yung mga taba-taba natin kasi syempre installed mo yun for a long time. Tapos ganun-ganun na aalisin mo siya. Syempre yan yung struggle, diba? So, black coffee, kasing black pa ng kasing pait ng mga inuwanan dyan. Ganun siya kapait mga ka-G. Pero helpful siya. Kasi minsan nakakatulong talaga yun. Yung kailangan mo nang masaktan bago ka matuto. Ganun. Tapos, another one, drink only warm water. And warm water with lemon. Yun yung iniinom ko. Aside from the black coffee. Mas maganda siya kasi madaling nadadigest yung kinakain mo. Maganda yung kinakain, mag-diet ka naman. Tapos nagdagat ka pa. Pero anyway, nakatulong din siya. So, check nyo yan. So, comment down below kung ano nangyayari kung drink kayo ng warm water or warm water with lemon. Diba ang bilis ng digestion nyo. Another factor pa is exercise. I don't say mag-exercise ka ng sobrang habang oras. Lalo na ngayon, you don't need to go outside to do jogging or go to the gym, to enroll. Pwede yung gawin sa bahay. Tulad ko, sa bahay ko lang siya ginagawa. And kasama ko pa si Bulinggit. So, na. Kami ni Bulinggit, para lang kami naglalaro, di ba? So, ganun siya. Pero, yung ginawa kong exercise, pinapanood natin si Miss Chloe Ting. Shout out Miss Chloe Ting. So, yun, naka-help talaga siya. Chinecheck kong workout ni Miss Chloe Ting, yung 10 to 15 minutes workout. Kasi hindi natin kakayanin yung mga ka-G kung tatagalan natin kasi nag-i-start pa lang tayo. So, sa atin lang naman is to sweat. Yung kailangan kasi ng katawan natin. Kaya siguro tayo mabilis ng tumatawa kasi hindi tayo nagpapawis, hindi tayo nagpapagod. So, isa yun sa mga factor, you need to sweat, mga ka-G, para mag-loosen up ka rin sa weight mo. And then, the last one would be self-love. Kasi, napapansin natin mga girls, hindi siguro mga girls, lahat ng individual, may factors yung age natin. Kasi, kung nag-reach tayo ng 20 years old and sabi sa GMT, sa GMT, na hihina na yung metabolism natin. So, try to cut down your intakes. Kaya ako ito ginawa kasi para sa sarili ko dahil self-love. And not only for myself, but also for my family. Kasi hindi naman na tayo nagiging bata. Tapos, nagiging obese tayo. Alam naman natin may mga factors yung nagiging obesity. Nagkakaroon ka ng mga aspects. So, ituloy yung journey na to. Para sa akin, itutuloy ko siya para sa sarili ko. Kasi andyan yung time na nag-insecure ka na sa sarili mo. Kasi hindi na mag-fit ang damit mo. Mga kaji, ang hirap pumili nila na lockdown. Bibili ko ba tayo? Gusto ko na pa natin yung mga essentials, diba? So, with the help of your family, andyan yung support ng family mo, mas ma-fulfill mo yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi andyan yung family mo to support you. Pero andyan din yung time na mismo family mo mag-fit sa'yo na kumain
content ka na, okay lang yun kahit ganyan ka. Mahal ka namin. So, natin, okay lang na maging chubby tayo, maging obese tayo. Kasi nga, tanggap nila tayo. Pero for your own sake, for your own health, lalo mo na sa sarili mo na gawin tong procedure na to. Reward na rin yun para sa sarili mo. So, yun mga kadi, yun yung mga 5 factors na ginawa ko para mag-loosen up ako na 65 kilos down to 55 kilos. Tapos 3 weeks mga kadi. So, layo-layo pa yung journey natin. So, alam natin, kaya natin to. Keep on fighting. Huwag tayong susuko. Kaya natin to. Kapit bisig mga kadi. So, ayun na nga. Kung natuto kayo dito sa video ito, leave a comment down below kung ano pa yung gusto nyo tanong regarding the dirty LC without fasting na ginawa ko para magkaroon tayo ng follow-up video regarding this one. Kasi sa ngayon, within 3 weeks, 10 kilos na yung na-lose sa ating body. What more pa kaya kung i-continue natin tong journey na to. So, and also, hit the notification bell. And don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Discarding G. So, salamat sa panonood. Keep on watching, Discarding G. Pala, shout out to po nga pala sa mga kamag-anak namin dyan sa Camotes Island at kung saan pang lupalok ng baga kila Cholo din sa amin aking mga insan. Keep on watching mga kainsan. So, yun nga po. Thank you for watching. Bye-bye!